Sa dami ng kinakaharap nating hamon bilang isang bansa, mula sa araw-araw na pasakit sa presyo ng bilihin, taas ng gasolina, kulang sa trabaho at problema sa kuryente, nakakagulat pero nakakaangat ng loob ang isang balitang ngayon ay muli na namang binubuksan sa publiko. May natuklasang langis at natural gas sa ilalim ng dagat ng Pilipinas. Oo, totoo. At hindi lang ito maliit na deposito. Ayon sa mga pag-aaral at datos ng mga energy experts, ang bahagi ng West Philippine Sea, partikular sa mga lugar gaya ng Reed Bank, ay posibleng may bilyon-bilyong cubic feet ng natural gas at milyon-milyong bariles ng langis na nakaimbak sa kailaliman ng ating karagatan. Ibig sabihin, kung mapapaunlad natin ito ng maayos, maaaring hindi na tayo masyadong umasa sa dayuhang supply. Maaaring bumaba ang singil sa kuryente. Maaaring magbukas ng libut-libong trabaho. At higit sa lahat, maaaring maging tulay ito sa mas matatag na ekonomiya para sa susunod na henerasyon. Pero gaya ng lahat ng may potensyal, hindi ito basta pwedeng kunin. Hindi ito madali. Dahil ang katotohanan, ang lugar kung saan matatagpuan ang yaman na ito ay isa rin sa pinakakontrobersyal na bahagi ng ating teritoryo, ang West Philippine Sea, kung saan hanggang ngayon pinag-aagawan ng Pilipinas at China. Alam natin ang istorya. Matagal nang pinoprotesta ng Pilipinas ang patuloy na presensya ng mga barko ng China sa loob ng ating exclusive economic zone. Meron po mga service contract po na inaayos naman para makita natin kung ano talagang parte ng West Philippine Sea ang makukuhanan natin ng enerhiya. So patuloy po yung aming bureau, the Energy Resources Development Bureau, yung kabilang bureau po namin, sa pag-encourage ng private sector na mag-invest para po sa exploration ng mga indigenous. Pinaghahandaan na ng pamahalaan ang pagsasagawa ng oil and gas exploration sa West Philippine Sea dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petroleum products sa international market. Ayon sa Department of Energy, inaalam na nila kung anong parte ng West Philippine Sea ang maaaring pagkunan ng supply ng enerhiya. Malaking tulong ito upang magkaroon ng sariling energy sources ang bansa at clean fuel. Kaya naman, hinikayat ng DOE ang pribadong sektor na mag-invest sa oil exploration projects. Pero bago sila payagang magsagawa ng oil exploration activities, dapat munang magsumite ang mga kumpanya ng kanilang mga programa at timeline sa pamahalaan. Naikipagtulungan naman ng DOE sa ibang government agencies para matiyak ang seguridad ng mga kumpanya na sasabak sa oil and gas explorations. Lahat po ng investment that would increase po yung assistance para lumaki po yung ating mga pagkukuhanan ng energy, magkaroon po tayo ng sariling pagkukuhanan at hindi na tayo mag-aangkat pa sa bansa. Malaki pong tulong yun para mag-increase yung indigenous sa ating energy mix. Yung pong tsaka at least po dapat mga clean fuel din. Kung sakali man po na merong mga ganong pagtuklas or mga exploration po, makakatulong po yun para i-drive lalo natin ang ating economy. Isinusulong ngayon sa Senado na magkaroon ng investigasyon upang matingnan ang potensyal ng West Philippine Sea bilang pagkukunan ng sariling enerhiya. Ito ay upang wag nang umasa ang bansa sa imported na krudo at langis. Lelene Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maraming ulit na ring ginulo o hinadlangan ang mga exploration activities sa lugar. Kahit pa may desisyon mula sa Permanent Court of Arbitration noong 2016 na nagsasabing walang legal na batayan ang claim ng China sa 9-dash line, tila wala itong epekto sa kilos nila sa dagat. Kaya ang tanong ng marami, kung atin ito, bakit hindi natin makuha ang yaman sa ilalim nito? Ang sagot ay masalimuot. Dahil habang malinaw sa batas na atin ito, hindi sapat ang legalidad kung wala tayong kakayahan na ipatupad ang ating karapatan. Wala tayong sapat na modernong barko. Wala tayong sapat na kagamitan. At sa maraming pagkakataon, wala rin tayong sapat na political will. Kung tutuusin, hindi lang ito issue ng enerhiya. Issue ito ng soberanya. Issue ito ng kakayahan nating tumayo bilang bansa. Dahil sa panahon ngayon, ang kontrol sa enerhiya ay hindi lang tungkol sa kuryente, ito rin ay kapangyarihang ekonomiko at politikal. Sabi nga ng ilang eksperto,
Kung mapapaunlad natin ang oil at gas resources sa West Philippine Sea, maaari itong maging kapantay o kahit mas malaki pa sa naging epekto ng Malampaya Project noong 2001. At kung magagamit ito ng tama, posibleng mabura ang deficit sa ating energy supply at makapagbukas ng pondo para sa edukasyon, kalusugan at iba pang pangunahing serbisyo. Pero ang tanong, ano na ang ginagawa ng gobyerno para dito? May hakbang ba para maituloy ang exploration? May konkretong plano ba para protektahan ang lugar mula sa pambubuli ng China? May maayos ba tayong kausap na international partners? Dahil kung wala, sayang. Sayang ang oportunidad. Sayang ang potensyal. Sayang ang yaman na para sana sa bawat Pilipino. At dito pumapasok ang panawagan, huwag nating hayaang ang yaman ng Pilipinas ay mapakinabangan ng iba habang tayo'y nanonood lang. Hindi pwedeng puro protesta, hindi pwedeng puro diplomatic notes. Kailangan ng aksyon, kailangan ng estratehiya, kailangan ng pagkakaisa. Dahil kung hindi ngayon, kailan pa? At kung hindi tayo, sino pa ang maglalakas loob na ipaglaban ang likas yamang matagal nang ipinagkait sa atin? Hindi lang ito kwento ng langis. Kwento ito ng pagkakataong makabangon ang bansa kung may tapang, may talino, at may totoong malasakit ang mga namumuno. The Philippines and China have expressed interest in reviving the talks on joint oil and gas exploration in the West Philippine Sea. Former President Rodrigo Duterte ordered the termination of the talks due to constitutional restraints. Former Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin Jr. even said that the negotiations lasted for 3 years, but the objective of developing oil and gas resources did not prosper. With the new administration, the possibility of reviving talks was brought up during the recent high-level visits of Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi in July and Chinese Minister Liu Chanzhao in August. The Foreign Affairs Department maintains while the country is ready to discuss again, any action should be within the bounds of the 1987 Constitution. No formal talks have been started so far. The issue of profit sharing between the two countries is also too early to discuss. We did terminate our talks with China on the oil and gas last June kasi walang agreement on. I think the main issue was the applicable law. Kasi there were some talks, so they broke down. But we have already indicated to China our openness to have new talks on oil and gas exploration. Kung sakali we negotiate an agreement, our guiding position will be any agreement that we enter into with China or any country for that matter, dun sa area that we're looking at, within the I think the various areas na may service contracts. We will be not agreeing to anything which is not in accordance with the Philippine Constitution. But for former Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, the country does not need permission to explore its resources in the West Philippine Sea. He says Chinese companies should submit to Philippine laws should the joint exploration pushes through. He also says the Philippines should take inspiration from Malaysia and Indonesia in exploring its resources, but this would depend on the political will of President Bongbong Marcos. The DFA highlights the importance of Philippine-China relations and that the joint oil and gas exploration is just one aspect of the overall ties. The DFA adds they are now coordinating with concerned agencies and with their Chinese counterparts on the matter. In Beijing, China, Tristan Udalo, CNN Philippines.